Bukod sa baha, kabilang sa problemang tinututukan ng pamahalaan sa Kamaynilaan ay ang matinding traffic, partikular na sa EDSA. Sa katunayan, iba't ibang hakbang na rin na ipinatutupad ng MMDA upang maresolba ito. Ngunit ano nga bang dahilan ng problema ng trapiko sa EDSA? Alamin natin yan sa report ni Sam Ramirez. Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, isang mahabang kalsada na binabaybay ng karamihan sa mga commuters sa Metro Manila. Ngunit tuwing rush hour, nagmimistula itong malaking parking lot dahil sa tindi ng trapiko. Bumper to bumper at usad pagong. Ang sanay wala pang isang oras na biyahe mula North EDSA papuntang Makati ay umaabot pa ng 2 hanggang 3 oras. Dinaig pa ang biyahe papuntang Karatig Probinsya. Parusang maituturing ng mga commuters gaya ni Glory Len. Talaga po mararamdaman mo yung traffic, malilate ka nga po kapag may schedule ka ng pupuntahan, ganyan. Kaya yun, yung para bang nai-istorbo ka. Binaybay ng PTV News Team ang kahabaan ng EDSA at tinanong ang mga commuters, ano nga ba ang nagdudulot ng matinding trapiko sa EDSA? Para kay Alan at MMDA Traffic Officer Henry, ang volume ng sasakyan at mga illegal terminals ang nagdudulot nito. Bawas-bawasan. Kung ano yung mga service ka mo. Mga goods, mas bawasan mga goods. Sisiguro mga traffic. Lalo na po yung mga pasahero po, pag may nakikita pong kung hindi sila magsakay, ay hindi nga sila pumupunta sa tamang loading bay, kagaya po dito. Dito po yung tamang loading bay natin, na dapat po ay dito po sana yung mga pasahero mag-aantay. So po, sige, yung taxi, lahat po ng bus, lalo na yung bus, dito po talaga yung proper na loading bay. Ngunit para naman kay Ruben, ang salarin sa nasabing problema ay ang mga naglalakihang bus na naglipana sa EDSA. Mga driver ng bus kasi, yung mga buwan mga malasugas, iba. Minsan, bigla na lang tamang pigilan natin sa isa, mababa na pasahero. Kaya maraming nagka-traffic lagi. Sa tala ng Metro Manila Development Authority o MMDA, may 7,000 provincial buses na dumadaan sa EDSA. Dagdag pa dito ang 3,600 na city buses. Hindi pa kasama dyan ang mga pribadong sasakyan, mga taxi at iba pang uri ng transportasyon. Ngunit nananaig pa din ang tanong ng karamihan, paano nga ba sosolusyonan ang trapiko sa EDSA? Abangan sa ikalawang bahagi ng ulat na ito. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.